Si Chinya na ang hanap lamang ay isang saber art ay agad na nagsimulang maggalugad ng mga techniques na may kaugnayan dito. Matapos ang mahabang paghahanap ay iisang teknik lamang ang nakakuha ng kanyang atensyon at isa pa itong martial skill na iniwan lamang ng isang martial emperor realm na inner disciple. Sa kalagitnaan naman ng pagiging abala niya sa paghahanap ay may isang boses na biglang tumawag sa kanya mula sa kanyang likuran at tinatanong nito kung isa ba raw siyang bagong disciple ng Mystic Spirit Sect. Agad namang lumingon si Qinyan at nakita ang isang makisig na binata na may maamong mukha. Bagamat ordinaryo lamang ang hitsura nito ay hindi maitatangging isa itong napakalakas na martial artist dahil base sa kanyang tansya ay mas malakas pa ito kina Mowgli at Shinzo. Hindi rin maitago ng binata ang kanyang pagkagulat dahil ngayon lamang ito nakakita ng isang 5th layer body temperament realm cultivator na nakapasok sa ikatlong palapag ng skills library. Habang pinagmamasdan nito si Qinyan ay napansin nito ang Scarlet Fang Purple Dragon Badge na nakasabit sa katawan ng ating bida. Nang makita iyon ay agad nitong nakilala ang pinagmulan ng badge at tila ba may naunawaan ito. Matapos ang ilang sandaling katahimikan ay nagpakilala ang binata bilang si Gangyan na isang inner disciple ng Mystic Spirit Sect. Sumunod namang nagpakilala si Qinyan at magalang na tinawag itong senior brother. Matapos ang maikling kamustahan ay agad na pinayuhan ni Gangyan si Qinyan na itago ang Scarlet Fang Purple Dragon Badge dahil masyado itong nakakapukaw ng pansin. Hindi naman tumanggi si Qinyan sapagkat batid din niya na maaaring magdulot iyon ng hindi kinakailangang gulo kapag nakita ng mga taong puno ng inggit. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap at hindi nagtagal ay naitanong ni Gangyan kung anong martial skill ang hinahanap ni Qinyan. Nang marinig ang tanong ay agad na sinabi ng ating bida na naghahanap lamang siya ng isang saber art na nababagay sa kanya. Bilang isang disciple na matagal nang namamalagi sa ikatlong palapag ay agad na dinala ni Gangyan si Qinyan sa lokasyon ng isang pambihirang saber technique. Ilang sandali pa ay inilabas nito ang isang scroll at iniabot iyon sa ating bida. Ipinaliwanag ni Gangyan na ang teknik na iyon ay tinatawag na Flying Saber Art at kabilang sa mga pinakamataas na antas ng Saber Art sa ikatlong palapag. Kasabay nito ay binalaan niya si Qinyan na napakataas ng kinakailangang comprehension upang masimulan pa lamang ang pag-aaral ng teknik. Dagdag pa nito na kapag matagumpay na natutunan ang Flying Saber Art ay magkakaroon ng gumagamit nito ng kakayahang lumaban sa mga kalaban na mas mataas ang cultivation level kaysa sa kanya. Agad namang nagpasalamat si Qinyan matapos tanggapin ang scroll at gaya ng nakasanayan ay hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at kaagad niyang binuksan ang scroll upang simulan ang pag-aaral nito. Hindi rin nagtagal ay mabilis na kumalma ang kanyang isipan at muli siyang pumasok sa isang malalim na estado ng konsentrasyon. Nang makita iyon ni Gangyan ay hindi nito maiwasang mamangha dahil ngayon lamang ito nakakita ng isang cultivator na napakabilis pumasok sa ganoong antas ng pagninilay. Sa bawat paglipas ng sandali ay lalo lamang tumitibay ang paniniwala nito na hindi ordinaryong disciple si Qinyan at tiyak na magiging isang makapangyarihang nilalang ito sa hinaharap. Habang lumalalim ang kanyang pag-unawa sa teknik ay biglang lumitaw ang mga pulang kidlat sa paligid ng katawan ni Qinyan, isang malinaw na senyales na mabilis na tumataas ang kanyang pagkaunawa sa Flying Saber Art. Nang makita naman iyon ni Gangyan ay lalo lamang siyang namangha. Malinaw niyang naramdaman na ang mga pulang kidlat na iyon ay may kaugnayan sa saber intent at base sa kanyang obserbasyon ay napakataas na ng antas na naaabot ni Qinyan. Bunsod nito ay hindi niya maiwasang magtaka kung paano nagagawa ng isang batang katulad nito na magtaglay ng ganoong kalalim na pagkaunawa sa saber Dao. Habang unti-unting lumilipos ang mga oras ay lalo pang lumalalim ang kaalaman ni Qinyan sa Flying Saber Art. Unti-unti niyang nauunawaan ang tunay na diwa ng teknik at napagtanto niyang bagamat iisang variation lamang ang taglay nito ay sapat naman iyon upang maging isa sa pinakamapanganib na saber arts. Kapag matagumpay na naisagawa ang teknik ay maaari nitong paslangin ang isang kalaban kahit pa nasa 100 metro ang layo nito. Sa puntong iyon ay lalo lamang humanga si Qinyan sa taong lumikha ng Flying Saber Art. Para sa kanya ay hindi maitatangging isa itong tunay na genius at isang napakalakas na nilalang noong kapanahunan nito. Kasabay ng paglawak ng kanyang kaalaman ay hindi niya maiwasang mapangiti. Batid niyang sa oras na may taas niya ang kanyang mastery sa perfection level nito ay makakakuha siya ng napakalaking benepisyo mula rito. Sa gitna ng kanyang pagsasanay ay dumating ang elder na tagabantay ng ikatlong palapag ng skills library. Mabilis nitong tinawag si Gangyan at may mahalagang anunsyong ibinahagi rito. Ayon sa elder ay pansamantalang isasara ang ikatlong palapag ng skills library sa loob ng susunod na 5 araw upang walang sinuman ang makagambala sa pagsasanay ni Qinyan. Nang marinig iyon ay agad na nabigla si Gangyan dahil sa buong pananatili niya sa Mystic Spirit Sect ay ngayon lamang siya nakarinig ng pagkakataong isinara ang isang palapag ng skills library para lamang sa isang disciple. Ang anunsyong iyon ay lalo pang nagpalalim sa kanyang pag-uusi sa kung gaano kataas ang tingin ng mga elders kay Qinyan. Gayunpaman, hindi siya naniniwala na magagawa ng ating bida na ganap na mamaster ang Flying Saber Art sa loob lamang ng 5 araw gayong kung tutuusin ay isa na iyong napakalaking himala.
Sa kanyang kaalaman ay kahit ang mga pambihirang genius ng sect ay nangangailangan ng 1 hanggang 2 buwan upang ganap na maabot ang perfection level ng isang teknik na kagaya nito. Mabilis na lumipas ang panahon at hindi nagtagal ay sumapit na ang ikalawang araw ng pag-e-ensayo ni Qin Yan. Sa panahong iyon ay kapansin-pansing mas makapal na ang saber intent na nakapaligid sa kanya kumpara sa nakaraan. Subalit hindi pa rin nasisiyahan si Qin Yan sa bilis ng kanyang pag-unawa. Pakiramdam niya ay masyado pa ring mabagal ang kanyang progreso kaya nangangamba siyang hindi umabot sa nalalapit na trial of versatility. Kaya naman napagdesisyonan niyang gamitin ang kanyang Divine Battle Spirit upang mapabilis pa ang kanyang comprehension. Nang ilabas niya ang Divine Battle Spirit ay agad niyang naramdaman ang matinding pagbabago sa kanyang isipan kung saan sunod-sunod na pumasok sa kanyang kamalayan ang malalalim na kaalaman patungkol sa Flying Saber Art at mabilis niyang nauunawaan ang mga bagay na dati ay mahirap maabot. Hindi rin nagtagal ay matagumpay niyang natuklasan ang isa sa pinakamahalagang lihim ng teknik at napagtanto niya na ang mga bagay na nakikita ng kanyang mga mata ang nagsisilbing gabay ng kanyang saber intent. Hanggat abot ng kanyang paningin sa loob ng 100 metro ay maaari niyang pakawalan ang kanyang pag-atake at tamaan ang target na nais niyang paslangin. Pagkaraan ng 2 pang araw ng walang tigil na pag-aaral ay tuluyan nang naabot ni Qin Yan ang perfection level ng Flying Saber Art kaya sa wakas ay natapos din ang kanyang pagsasanay. Nang masaksihan iyon ni Gang Yan ay wala na itong masabi pa dahil simula pa lamang nang makilala niya si Qin Yan ay sunod-sunod na itong gumagawa ng mga bagay na imposible sa paningin ng ordinaryong cultivator. Dahil sa mga pangyayaring iyon ay lalo lamang tumibay ang kanyang paniniwala na nakatagpo siya ng isang tunay na halimaw pagdating sa talento. Ilang sandali matapos ang kanyang breakthrough ay iminulat ni Qin Yan ang kanyang mga mata at napansin niyang nakatitig pa rin sa kanya si Gang Yan. Dahil sa reaksyong iyon ay agad niyang tinanong kung mayroon ba itong problema. Umiling naman si Gang Yan at sinabing wala siyang problema at sa halip ay diretsahan niyang sinabi na labis siyang humahanga sa talento ni Qin Yan. Bilang pagkilala raw sa kakayahan ng ating bida ay hiniling niya na huwag na siyang tawaging senior brother at gamitin na lamang ang pangalang Brother Gang. Nang marinig iyon ay hindi naman tumanggi si Qin Yan dahil alam niyang magiging malaking tulong sa kanya si Gang Yan habang nagsisimula pa lamang siya sa Mystic Spirit Sect. Matapos ang kanilang pag-uusap ay sabay silang lumabas ng skills library ngunit sa mismong sandaling makalabas sila ay may isang tao na agad tumawag kay Qin Yan mula sa hindi kalayuan dahilan upang mapalingon ang ating bida sa direksyon ng boses. Sa harapan ng skills library ay naghihintay sina Molly at Lindsay habang kapwa baka sa kanilang mga mukha ang matinding galit. Nang makita nilang lumabas si Qin Yan ay agad na naging agresibo si Molly at walang pag-aalinlangang inutusan ang ating bida na lumapit sa kanya upang maturuan daw ng leksyon dahil sa pagpapatalsik nito kay Lindsay mula sa skills library. Nang makita naman ni Gang Yan ang ginawang pagmamataas ni Molly ay agad niya itong kinumpronta at malamig na pinauulit ang mga salitang binitawan nito. Sa sandaling iyon ay biglang nakaramdam ng matinding takot si Molly nang mapagtanto niyang si Gang Yan pala ang kasama ni Qin Yan. Samantala walang ideya si Lindsay kung sino ang binatang nasa harapan niya kaya mayabang niyang sinigawan si Gang Yan at tinanong kung bakit ito nakikialam sa kanilang usapin. Dagdag pa niya na kung hindi sila kilala nito ay mas mabuti pang huwag na raw itong makisawsaw pa upang hindi ito magsisi sa bandang huli. Lalo namang kinabahan si Molly nang marinig ang mga salita ni Lindsay kaya agad niya itong pinatigil at pagkatapos nun ay mabilis niyang ipinakilala si Gang Yan bilang isa sa pinakamalalakas na senior brother sa hanay ng mga inner disciples. Nang marinig naman iyon ni Lindsay ay agad na nagbago ang ekspresyon nito at bahagyang namutla ang kanyang mukha sa sobrang pagkahiya. Agad namang humingi ng paumanhin si Molly at ipinaliwanag na bago lamang sa sect si Lindsay kaya hindi nito nakilala si Gang Yan. Idinagdag pa niya na wala silang balak na kalabanin ito at nais lamang daw nilang kausapin si Qin Yan upang ayusin ang ilang hindi pagkakaunawaan. Subalit walang bakas ng paniniwala sa mukha ni Gang Yan at mariin pa nitong sinabi na si Qin Yan ay kanyang brother kaya sinumang magtatangkang manggulo rito ay maituturing niyang personal na kaaway. Idinagdag pa niya na kung muli niyang maririnig na ginugulo ni Molly at Lindsay si Qin Yan ay personal siyang magpapadala ng hamon para sa isang Hall of Life and Death battle. Nang marinig iyon ay tuluyan ng namutla si Molly at wala na siyang nagawa kundi ang paulit-ulit na mangako na hindi na nila uulitin ang kanilang ginawa bago mabilis na hinila si Lindsay palayo sa lugar. Subalit bagamat napilitang umatras ang dalawa ay malinaw pa ring makikita sa kanilang mga mukha ang matinding galit at sama ng loob gayong sa isa na namang pagkakataon ay nabigo sila na turuan ng leksyon si Qin Yan. Matapos naman makaalis ang dalawang hangal ay agad na nagpasalamat si Qin Yan kay Gang Yan dahil kung hindi ito tumulong ay malamang na ginugulo pa rin daw siya ng mga ito hanggang ngayon. Maya-maya pa habang nag-uusap ang dalawa ay biglang dumating si Qingzhou na matagal nang naghihintay sa paglabas ni Qin Yan mula sa skills library. Nang makita naman ni Gang Yan si Qingzhou ay agad na rin siyang nagpaalam dahil ayaw na niyang gambalain pa ang dalawa. Nagdahilan na lamang siya na mayroon pa siyang ibang kailangang asikasuhin bago mabilis na umalis. Pagkaalis naman ni Gang Yan ay agad na tinanong ni Qingzhou si Qin Yan kung paano ito nagkaroon ng koneksyon sa isa sa pinakamalalakas na inner disciples ng kanilang sect.
Ipinaliwanag pa niya na si Gang Yan ay kabilang sa iilang martial artists ng Mystic Spirit Sect na nagtataglay ng 10th grade Yellow Rank Martial Spirit kaya naman kilalang kilala daw ito ng mga disciple. Nang marinig iyon ay hindi maiwasang mabigla ni Qin Yan gayong naunawaan na niya kung bakit kahit si Mo Li na anak ng Third Elder ay takot na takot nang makita ito. Matapos ang maikling paliwanag ni Qingzhou ay niyaya na niya si Qin Yan na sumama sa kanya dahil magtutungo sila sa kanyang silid upang simulan ang susunod na yugto ng pagsasanay. 5 araw na lamang daw ang natitira bago magsimula ang Trial of Versatility kaya wala ng oras na maaaring sayangin. Samantala sa lugar na tinitirhan ni Mo Li ay makikitang magkasama pa rin sila ni Lindsay at kapwa hindi maganda ang kanilang mga mukha. Paulit-ulit na napapahiya si Lindsay sa harap ni Qin Yan kaya hindi na nito mapigilan ang matinding galit na namumuo sa kanyang puso. Sa puntong iyon ay wala na siyang ibang nais kundi ang mapaslang si Qin Yan sa lalong madaling panahon para maibsan ang matinding galit niya. Napansin naman ni Mo Li ang kalagayan ni Lindsay kaya agad niya itong pinakalma at sinabing huwag muna silang magpadalos-dalos at pag-isipan mabuti ang kanilang gagawin. Ipinaalala niya na hindi basta-basta ang kalaban na kanilang haharapin dahil sa likod ni Qin Yan ay naroon sina Qingzhou at Gang Yan. Matapos kumalma ng bahagya si Lindsay ay nagmungkahi si Mo Li ng isang plano kung saan maaari raw nilang samantalahin ang nalalapit na Trial of Versatility upang asikasuhin si Qin Yan. At para maging matagumpay daw ang kanilang balak ay hihikayatin nila ang iba pang disciples na makiisa sa kanilang pagtugis kay Qin Yan sa loob ng kompetisyon. Nang marinig iyon ay unti-unting lumiwanag ang mga mata ni Lindsay at nagsimulang mabuo ang isang malamig na ngiti sa kanyang mukha. Habang abala naman ang dalawang hangal sa kanilang plano ay kalmadong nakaupo si Qin Yan sa loob ng kanyang silid at walang pakialam sa mga intriga na umiikot laban sa kanya. Sa kasalukuyan ay nakatuon ang kanyang pansin sa isang bote ng Xiantan pills na napanalunan niya noon mula kay Bai Heng. Bagamat isa pa lamang siyang 5th layer body tempering realm cultivator at ang mga pills na iyon ay karaniwang ginagamit ng mga nasa Xiantan realm ay wala siyang balak na sayangin ang pagkakataong mapabilis ang kanyang cultivation. Kaya naman nang walang anumang pag-aatubili ay binuksan niya ang bote at naghanda upang gamitin ang mga pambihirang pills na nasa loob nito. Matapos buksan ni Qin Yan ang bote ng pills ay agad niya itong sabay-sabay na kinain upang subukang muling pataasin ang antas ng kanyang Divine Battle Spirit. Lumipas ang ilang sandali at tuluyan nang naabsorb ng Divine Battle Spirit ang lahat ng enerhiyang nakapaloob sa mga pills subalit taliwas sa kanyang inaasahan ay walang nangyaring pagbabago sa antas nito. Dahil dito ay hindi maiwasang makaramdam ng pagkadismaya si Qin Yan habang iniisip kung saan siya muling makakakuha ng sapat na resources. Bigla namang nagkaroon ng kakaibang reaksyon ang Divine Battle Spirit at sa isang iglap ay nagsimulang magliyab ang kanyang mga mata sabay naramdaman niyang mayroon na naman siyang bagong kakayahan. Sa matinding kuryosidad ay agad niyang sinubukan ang bago niyang abilidad at doon ay napagtanto niya na nagkaroon siya ng kakayahang masilip ang isang malawak na lugar kahit hindi niya ito direktang nakikita sa kanyang harapan. Para bang bigla niyang napalawak ang kanyang paningin ng maraming ulit at nang maunawaan niya ang epekto ng bago niyang kakayahan ay lalo lamang siyang namangha sa kapangyarihan ng Divine Battle Spirit. Napagtanto niya na sa tuwing nakakakonsumo ito ng sapat na resources ay kusang nagigising ang mga nakatagong kakayahan nito. Dahil dito ay hindi niya maiwasang isipin kung gaano pa kalakas ang Divine Battle Spirit sa oras na tuluyan niyang mabuksan ang lahat ng misteryong nakatago rito. Babalik na sana si Qin Yan sa kanyang cultivation nang marinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa labas ng kanyang silid. Mabilis niyang binuksan ang pinto at sa kanyang harapan ay nakita niya si Qingzhou kasama ang isang batang martial artist. Hindi naman nagtagal ay inilabas ni Qingzhou ang isang kumikinang na bagay at iniabot iyon kay Qin Yan sabay ipinaliwanag na isa itong escape orb na maaaring magligtas sa kanyang buhay kung sakaling mapunta siya sa isang mapanganib na sitwasyon. Sa oras na durugan daw ni Qin Yan ang escape orb ay agad siyang maililipat sa isang ligtas na lugar kaya malaki raw ang maitutulong nito sa nalalapit na Trial of Versatility. Matapos ibigay ang kayamanan ay ipinakilala ni Qingzhou ang binatang kasama niya bilang si Xiaoleng, ang kanyang nakababatang kapatid na kagaya rin ni Qin Yan na bagong disciple ng Mystic Spirit Sect. Nang marinig iyon ay agad na nagpakilala si Qin Yan subalit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin ay agad siyang sinungitin ni Xiaoleng. Sinabi nito na hindi na kailangan pang magpakilala ni Qin Yan dahil kilalang kilala na raw niya ito. Dagdag pa niya na halos ang buong Mystic Spirit Sect ay alam na ang pangalan ni Qin Yan dahil sa paulit-ulit nitong pagpapahiya kay Lindsay. Hindi naman nagustuhan ni Qingzhou ang asal ng kanyang kapatid kaya agad niya itong pinagsabihan at inutusang humingi ng paumanhin. Ngunit mariin na hindi sumunod si Xiaoleng at mabilis na umalis sa lugar dahil para sa kanya ay wala siyang interes na makisalamuha sa mga taong alam niyang magdadala lamang ng kung ano-anong problema. Sa ipinakitang asal naman ni Xiaoleng ay si Qingzhou na lamang ang humingi ng paumanhin sabay sinabihan si Qin Yan na huwag na lamang daw itong intindihin dahil ganoon daw talaga ang ugali nito. Bagamat bahagyang nainis si Qin Yan sa ipinakitang asal ng binata ay hindi na niya iyon pinansin pa sa halip ay napako ang kanyang atensyon sa magandang mukha ni Qingzhou.
Nang mapansin naman ni Qingzhou ang paraan ng pagtitig ni Qin Yan ay agad siyang namula at nahiyang umiwas ng tingin bago mabilis na tumalikod at umalis. Nang makaalis si Qingzhou ay bumalik si Qin Yan sa loob ng kanyang silid upang magpatuloy sa cultivation. Gayunpaman ay bago tuluyang makalayo si Qingzhou ay muli nitong nilingon ang direksyon ni Qin Yan at tahimik na nanalangin na sana ay makabalik itong ligtas mula sa nalalapit na trial of versatility. Hindi rin nagtagal ay lumipas ang 5 araw kaya dumating na rin ang itinakdang oras para sa trial of versatility na hinihintay ng lahat. Muling nagtipon ng lahat ng bagong disciples sa isang malawak na entablado sa loob ng Mystic Spirit Sect at habang nakatayo si Qin Yan sa gitna ng maraming disciples ay tahimik niyang sinusuri ang mga taong maaaring maging banta sa kanya sa kompetisyon. Para naman mas mapadali ang kanyang pagsusuri ay ginamit niya ang bago niyang kakayahan na nakuha mula sa Divine Battle Spirit at sa tulong nito ay malinaw niyang nasilayan ang buong entablado mula sa isang mas mataas na pananaw. Matapos ang maingat na pagmamatsyag ay natuklasan niya na may 8 disciples na nagtataglay ng lakas mula 7th layer body tempering realm hanggang 10th layer body tempering realm at bukod pa rito ay napansin din niya na si Lindsay ay umabot na sa 9th layer body tempering realm. Isang bagay iyon na bahagya niyang ikinagulat gayong napagtanto niya na mukhang hindi magiging madali para sa kanya kung sakali na makakaharap niya ito. Habang abala naman siya sa pagsusuri sa mga kalahok ay bigla niyang naramdaman ang paglapit ng 5 napakalalakas na aura kaya agad siyang napalingon sa direksyon nito. Nakita naman niya ang pagdating ng 5 elders at ang pinagsama-samang presensya pa lamang ng mga ito ay sapat na upang makaramdam sila ng matinding pressure. Sa sandali namang nakalapit na ng husto ang 5 elders ay wala na silang sinayang pang oras at agad nilang sinimulan ang pagpapaliwanag tungkol sa Trial of Versatility. Magaganap ang araw ng kompetisyon sa isang espesyal na lugar na tinatawag na Versatility Island at para makapunta doon ang lahat ay kailangan na pagtulungan nilang 5 elders ang pagbukas ng isang napakalaking teleportation array. Isang buwan daw ang bibilangin ng mga disciples sa Versatility Island at sa sandaling dumating na ang nakatakdang oras ay kusa ang lahat ng disciple na may teleport pabalik sa sect. Matapos naman ibigay ng elder ang mga pangunahing detalye ng Trial of Versatility ay agad niyang sinabi ang pinakamahalagang patakaran sa lahat ng disciple at iyon ay ang pinapayagan ng bawat individual na pumatay ng sinumang nilalang na naruroon. Maging kapwa-disciple man daw ang masawi ay wala silang pakialam dahil ang tanging layunin daw ng tagpong ito ay ang manatiling buhay sa loob ng isang buwan habang nangangalap ng mga kayamanan at oportunidad na nakatago sa isla. Nang marinig iyon ni Lindsay ay agad siyang napangiti dahil sa wakas ay dumating na ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay kaya wala siyang balak na palampasin ito. Nagpatuloy naman ang elder sa kanyang paliwanag at sinabi na bukod sa paghahanap ng mga kayamanan ay kinakailangan din daw ng mga disciple na kolektahin ang mga versatility badges na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng isla. Ang mga badge raw na iyon ang magsisilbing batayan ng kanilang ranggo sa pagtatapos ng kompetisyon kaya naman dapat daw ay iyon ang maging prioridad ng bawat isa. Idinagdag pa ng elder na ang 10 disciples daw na makakakolekta ng pinakamaraming badge ay makatatanggap ng gantimpala mula sa sect kaya naman kung nais daw nilang magkaroon ng mas maraming resources ay kailangan nilang mapabilang sa pinakamataas na ranggo. Nang marinig iyon ay agad na sumaya ang lahat ng disciples dahil para sa kanila ay isa iyong pambihirang pagkakataon. Maging si Qin Yan ay nabuhayan ng loob dahil alam niyang malaking tulong ang mga gantimpala na makukuha niya upang mapabilis ang kanyang cultivation lalong-lalo na sa pagpapaunlad ng kanyang Divine Battle Spirit. Habang abala naman sa pananibik ang karamihan ay biglang humakbang si Lindsay at kinuha niya ang atensyon ng lahat ng naruroon sabay malamig na ipinangalandakan na si Qin Yan ang mortal niyang kaaway. Sino man daw na makapapaslang dito sa loob ng Trial of Versatility ay makatatanggap ng malaking gantimpala mula sa kanya at nang marinig iyon ng mga disciple ay agad silang lahat na nasiyahan. Para sa kanila ay napakadaling misyon lamang daw ang pagpaslang sa isang cultivator na nasa 5th layer body tempering realm kaya naman kasama raw ito sa kanilang magiging prioridad. Ang kaguluhan namang iyon ay mabilis na napansin ng mga elders kaya isa sa kanila ang nagtanong kay Lindsay kung bakit kailangan pa nitong humingi ng tulong sa napakaraming disciples para lamang harapin ang isang tila mahinang nilalang. Sa pagkakataon namang iyon ay agad na nagsumbong si Lindsay at ikinwento niya ang nangyari sa skills library kung saan pinalabas niyang nilinlang daw siya ni Qin Yan sa isang martial talent battle. Dahil daw doon ay nawalan siya ng karapatang makapasok muli sa skills library habang buhay kaya naman hindi niya raw ito mapapatawad kailanman. Nang marinig naman iyon ng mga elder ay agad silang mga nagulat dahil hindi nila lubos maisip kung paano nagawang talunin ni Qin Yan si Lindsay. Bigla namang isa sa mga elders na may matalim na mukha ang agad na nagalit at malamig nitong hinikayat ang lahat ng disciples na bigyan ng leksyon si Qin Yan sa loob ng Versatility Island. Pati raw siya ay magbibigay ng dagdag na gantimpala kaya naman wag daw magdalawang isip ang bawat isa na hantingin ito. Sobra namang ikinatuwa ni Lindsay ang mga salitang binitawan ng elder dahil ngayon ay mas lalo nang nalalagay sa alanganin na sitwasyon si Qin Yan. Sa kabilang banda naman sa halip na kabahan ay biglang napahalakhak si Qin Yan ng malakas na parabang iniinsulto niya ang lahat ng hangal na naruroon.
Ang kanyang pagtawa naman ay nakakabulabog na umalingaw sa buong entablado dahilan upang mapatingin sa kanya ng may galit ang lahat. Si Lindsay at ang mga disciples na kanina lamang ay puno ng kumpiyansa ay bahagyang napaatras dahil hindi nila inaasahan na magagawa pa rin daw tumawa ni Qin Yan sa kabila ng kinakaharap nitong problema. Mas lalo namang nagalit ang elder na nasa itaas at para sa kanya ay lantaran siyang pinagtatawanan ng isang bagong disciple. Gayunpaman ay wala itong magawa dahil mahigpit na ipinagbabawal ang pagpatay sa mga disciple sa loob ng sect lalong na kung ang gagawa nito ay isang elder. Maya-maya pa ay tumigil na rin si Qin Yan sa pagtawa pero kasunod nun ay malamig niyang tiningnan ang lahat ng nasa paligid sabay diretsahan niyang sinabi na wala siyang kinatatakutan sa kanilang lahat. Kahit magsama-sama pa raw ang lahat ng disciple para pagtulungan siya ay hindi siya uurong kaya naman sa oras daw na magkita-kita sila sa loob ng Versatility Island ay hindi rin siya magpapakita ng anumang awa. Matapos naman niyang sabihin iyon ay bigla niyang pinakawalan ng kanyang aura para takutin ang mga hangal at sa kanyang ginawa ay nagtagumpay naman siya. Ilan sa mga disciple ang nagdalawang isip ng gumawa ng hakbang habang si Lindsay naman ay tila mas tumindi ang galit gayong hindi na naman naging sang-ayon sa kanya ang mga nangyayari. Dahil doon ay nanggigigil na lang niyang sinabi na kung hindi raw niya nagawang paluhurin si Qin Yan ngayon ay sisiguraduhin niya raw na matutupad iyon sa loob ng isla. Hindi naman natiis ng elder na makitang naduduwag na ang ilan sa mga disciple kaya naman inutusan na niya ang mga kasamahan niyang elders na simulan ng buksan ang teleportation array. At sa tulong ng pinagsama-sama nilang mga lakas ay mabilis na nabuo sa himpapawid ang isang napakalaking teleportation array na agad namang nag-teleport sa mga bagong disciple ng Mystic Spirit Sect. Sa huling sandali naman ay hindi sinayang ni Qin Yan ang pagkakataon na asarin ng hangal na elder kaya nginitian pa niya ito ng nakakaloko bago siya tuluyan na mateleport. Napapikit naman sa inis ang isang elder nang makita iyon habang ang hangal naman na elder ay seryosong napatanong kung saan daw nanggaling ang lakas ng loob ng ating bida para basta-basta na lang siyang bastusin. Lumipat ang eksena sa Versatility Island at doon ay isa-isa nang na-teleport ang mga disciples sa iba't ibang lugar. Si Qin Yan naman ay napadpad sa isang madilim na kagubatan at ang una niyang ginawa ay ang humanap ng isang magandang lokasyon na kung saan hindi siya mahihirapan na makipaglaban. Sa kalagitnaan naman ng paghahanap niya ay nakarinig siya ng paggalaw mula sa nagtatayugang mga halaman sa kanyang harapan kaya naman minabuti niya munang huminto para ito'y tingnan. Subalit laking gulat niya nang bigla na lamang siya sunggaban ng isang malaking halimaw at sa inis niya ay agad niya itong sinalubong ng isang mabilis na pag-atake. Sa isang iglap naman ay agad niya itong napaslang kaya naman bahagya nang nawala ang kanyang inis habang ipinagpapatuloy ang paglalakad. Kasabay din nun ay pinalawak na niya ang kanyang pangdama sa paligid upang hindi na siya ulit magulantang kung sakali na mayroon na namang ganong pangyayari. Naisipan naman niyang gamitin ang makapangyarihang mata ng Divine Battle Spirit para tingnan kung mayroon bang tao sa paligid pero bago pa man niya masuri ang lahat ay napukaw na ang atensyon niya sa mga spiritual herbs na nasa kanyang harapan. Agad siyang nagtungo roon at mabilis na pinitas ang dalawang halaman ngunit sa mismong sandaling makuha niya ang mga ito ay may naramdaman siyang presensya mula sa kanyang likuran. Nagpakita naman agad ang nilalang na naramdaman ni Qin Yan at ito'y si Li Changyang na ubod ng yabang. Aksidente niyang natagpuan ang kinaroroonan ni Qin Yan at kagaya ng maraming disciples ay hangad din itong makuha ang gantimpalang ipinangako ni Lindsay pati na rin ng elder. Nang makita pa nito ang violet flame flower na hawak ni Qin Yan ay lalo lamang tumaas ang kanyang pagnanasa kaya naman tuwang-tuwa niyang sinabi na mukhang pumapabor daw sa kanya ang tadhana. Sa takot naman niya maagawan pa siya ng iba ay agad niyang sinugod si Qin Yan ng buong lakas pero sa isang iglap ay mabilis lang siya nitong naiwasan. Ang ginagamit ni Qin Yan ay ang supreme technique na Mystical 8 Steps at sa tulong nito ay baliwala lamang ang mga atake ni Li Changyang kahit gaano pa ito kabilis. Napagtanto naman ni Qin Yan na masyadong mahina si Li Changyang para pagsayangan niya ng oras kaya naman sa muling pagsugod nito ay agad na niyang pinakawalan ang kanyang saber intent para agad tapusin ang laban. Naramdaman naman agad ni Li Changyang ang lakas ng saber intent ng ating bida at hindi siya makapaniwala ang pressure pa lang nito ay sapat na para mapinsala siya. Maya-maya pa ay napatalsik na si Li Changyang sa isang malaking puno at doon ay napagtanto niyang wala siyang magiging laban kahit na mas mataas ang cultivation niya kaysa kay Qin Yan. Sa huli ay pinili na lamang ni Li Changyang na tumakbo at plano niya na tipunin ang ibang disciple bago muling harapin si Qin Yan sa isang labanan. Makikita namang hindi man lang nagtangka na umabol si Qin Yan pero hindi dahil sa gusto niyang patakasin si Li Changyang bagkus nais lamang niyang subukan ang isa sa kanyang bagong teknik. Maya-maya pa nang makakuha na ng distansya si Li Changyang ay agad nang sinubukan ni Qin Yan ang flying saber art na natutunan niya at sa sandaling iyon ay lumitaw ang napakaraming saber intent na nagmistulang mga palaso habang sumusugod kay Li Changyang. Sa bilis naman ng pangyayari ay hindi na nagawa pang makaiwas ni Li Changyang kaya naman buong-buo niyang sinalo ang mga atake na direktang tumama sa kanyang likuran. Nang makita naman iyon ni Qin Yan ay wala siyang naramdaman na kahit kaunting awa sa pagkakasawi ni Li Changyang bagkus namang hapa nga siya dahil mas malakas pa pala ang flying saber art kaysa sa kanyang inaasahan. Sa lawak na 100 metro ay napakahirap takasan ng sinumang mapuntirya ng kanyang saber art kaya naman lalo siyang naging kampante sa kanyang abilidad.